Mga kapuso, sa pinakahuling tala, nasa 3.7 million na Pilipino ang itinuturing na informal settlers o walang sariling bahay. Kaya naman binuo ng gobyerno ang Department of Human Settlements and Urban Development para tutukan ang problemang ito. At kaugnay niyan at sa usapin ng pabahay, makakasama natin si Engineer Sherwin Patanao ng DHSUD. Welcome to Mornings with Jamie Regional TV, Sir Sherwin. Good morning po. Naimbag bigat mo, sir? Naimbag na bigat mo, sir. Galing pa kayo ng La Union, ano? Opo. Ang inyong departamento ay may oversight function sa iba't ibang sangay o ahensya ng gobyerno kaugnay sa pabahay. Ano-ano po ang mga ito, sir? Ang oversight function po namin is yung kinukan po namin yung mga ibang ahensya na dapat po magkaroon tayo ng mga programa para sa pabahay po. Para sa ating mga kapwa Pilipino na wala pong bahay. Okay. Tulad ng yung mga ahensya ng gobyerno na... Actually, ang mga ahensya po natin na nakatutok ngayon sa pabahay is NHA, yung National Housing Authority. Of course, yes. Si Socialized Housing Finance Corporation. Dalawa. At saka yung dalawang institution po natin na nagbibigay ng pinansyal. Yung Siyempre, nandiyan yung Pag-ibig. National Home Mortgage at saka yung number one po natin is si Pag-ibig po. Pag-ibig Fund. Opo. Okay. Paano po yung proseso? Paano yung ugnayan ng inyong departamento doon sa mga nabanggit nyo pong sangay ng gobyerno para maisakatuparan ang aim ng gobyerno na magkaroon ng pabahay ang mga pamilyang Pilipino na wala pang bahay? Ang pinaka-flagship program po natin ngayon is yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. So, in short po yung 4PH. 4PH. Ang pagkakaiba po nito sa 4Ps is may H po ito. So, 4PH. 4PH. Okay. So, ang layunin po nito is makapagbigay tayo ng pabahay sa lahat po ng ating kababayan na wala pa pong bahay. So, alright. Yun po yung unang target po natin dyan. Pero ang pabahay po na ito ay hindi po libre. So, may tulong po ang gobyerno para subsidize lang po yung interest kung uutang po tayo sa mga financial institutions po. Okay, kamakailan lamang ay merong groundbreaking ceremony ng pabahay program dyan sa bahagi ng Eastern Pangasinan. Opo. Dyan sa Asingan. Opo. Asingan, Pangasinan. Paano po naisakatuparan ito? Of all the LGUs in Pangasinan, Asingan po yung unang nagkaroon ng ganitong programa, tama po ba? Opo. Actually, ang Pangasinan po ang kauna-unahang lokal na gobyerno na nakapag-groundbreak po dito sa Region 1. Sa Region 1, Yun okay. po yung, kumbaga, record po ni LGU po ng Asingan, Pangasinan. Pero sa Asingan, yung unang groundbreaking ceremony na isinagawa ng inyong departamento? Katulong po si LGU po at saka sa Department of Human Settlements and Urban Development po. Okay. Paano po yung proseso na makasama bilang recipient o beneficiary ng programang ito? Para po maging beneficiaryo tayo sa Pambansang Pabahay, ang una-una pong criteria para sa isang beneficiary is dapat po wala pa po siya pang bahay. So, kumbaga, first homeowner po tayo. Yun yung number one requirement. Number one requirement. Siyempre, dapat wala kang bahay. Opo. Bakit ka naman papasok sa programa kung mayroon ka ng Meron bahay? ka na pong bahay. Okay, wala kang bahay. Ang pangalawa po is dapat Pag-ibig member po siya. Alright. Qualified ako dun sa number 1 and number 2. Okay. Number 3? And number 3 po, yun, ang kwan po natin dyan is dapat po yung munisipyo po natin is nakapag-enroll na po ng Pambansang Pabahay sa Department of Human Settlements and Urban Development. Okay, so yung nagbabalak na maging recipient, dapat magpalista sa munisipyo, sa LGU po? Opo, sa lahat po ng gustong sumali sa Pambansang Pabahay na to, pumunta lamang po sila sa munisipyo ng, halimbawa po sa Asingan, may nakatalaga pong empleyado doon na mag-i-evaluate po kung kwalipikado po kayong maging benepisyaryo ng pabahay po ng Asingan. Okay. Yung speaking of Asingan, paano nagawa ng Asingan LGU yung 4PH? Nagawa po ito dahil sa layunin po ng LGU na magkaroon ng pabahay. Lahat po ng constituents po nila na wala pang bahay hanggang sa ngayon po. Dahil narinig po nila yung programa po ng Department of Human Settlements, nakipag-ugnayan po yung LGU sa amin para i-enroll po sila sa programang ito.
Mm. So, doon po nag-umpisa at ang ginawa po ng LGU is kumuha po siya ng mga developer Okay. na dapat po may kapasidad o pinansyal na itayo yung pabahay nila. Pabahay. Paano tutulong po yung departamento ninyo sa isang Ang tulong po ng would-be Department beneficiary? of Human Settlements dito sa pabahay nito is kami po yung magbibigay ng interest subsidy. So Okay, halimbawa po okay. kung uutang ang isang beneficiaryo, Kunyari sa pag-ibig fund. pag-ibig fund po. Okay. So halimbawa po ang presyo ng isang unit is 1.2 million. Okay. Kung hindi po siya pambansang pabahay, ang monthly po natin na babayaran in 30 years is nasa 4,000 plus po yan. Mm. Pero pag pambansang pabahay po yung pagkukunan natin ng unit, so itong mga programang ito, ang babayaran na lang po ng isang beneficiary is nasa 4,000. Mm. No. 8,000 dapat bayaran. Yung 8,000 po kung walang subsidiya si Department of Okay. Human Settlements. Pero Pag pag meron, pumasok na po yung subsidiya ni Department of Human Settlements, nasa 4,000 plus na lang po ang babayaran ng isang beneficiary. 50% din, ano? Malaking tulong. Malaking tulong po yun sa ating Okay. mga kababayan. Mensahe nyo po, engineer, sa mga kapuso natin na nanonood ngayon, lalo na yung mga nagbabalak na maging beneficiaryo ng inyong programa. Go ahead po, sir. Sa lahat po ng gustong maging beneficiaryo ng pambansang pabahay po natin, pumunta lamang po kayo sa mga munisipyo po ninyo na may mga naka-enroll na po sa pambansang pabahay at magpalista lamang po kayo doon. May mga nakatalaga po silang empleyado para tugunan po kayo kung gusto nyo pong magpalista. Alright. Tara na, mga kapuso. Mga kapuso, nakasama natin si Engineer Sherwin Patanao ng DSSUD. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.